Sa araw na ito, 69 na taon na ang nakalipas, namatay ang isang batang bayani at propeta ng ating lipi sa kanyang minamahal na lupain. Isang bala ng diktador ang pumaslang sa kanya at mula sa pagdaloy ng dugo ng martir ay tumubo ang isang bagong bansa. Ang bansang iyon ang naging unang makabagong republika sa Asya at Afrika. Ito ang ating bansa. Pinagmamalaki nating matatag ang ating bayan sa isang rehiyong matatag, kung saan balota at hindi bala ang humusga sa kapalaran at mga partido. Kung kaya, pinararangalan natin sa ating kasaysayan ang kawit at malolos bilang mga halimbawa ng pambansang kadakilaan. Bakit pambansang kadakilaan? Sapagkat itinayo ng ating mga ninuno ang matibay na haligi ng unang republika sa Asya at taglay lamang ang tapang, talino at kabayanihan. Ngayon, ang hamon ay hindi na gaanong mapapansin, ngunit ito'y mahalaga pa rin. Kailangang ulitin natin ang mga ginawa ng ating mga ninuno sa isang mas karaniwang panahon, malayo sa madugo at dakilang pakikipagsapalaran sa pamamagitan ng pagpapabilis ng pagbabago ng ating lipunan at kalakalan. Sapagkat ngayon, tila nalimutan na ng Pilipino ang kanyang diwa, dangal at tapang. Maaari pang muling maging dakila ang bayang ito. Paulit-ulit kong binabanggit ito. Ito ang aking pinaniniwalaan at ninanais ng buong may kapal na tayo magtulungan upang isakatuparan ang ating panalangin. Maraming beses ko nang sinabi ito. Sinusulat ng bawat salinlahi ang sariling kasaysayan. Naisulat na ng ating mga ninuno ang kanila. Tangan ang lakas ng loob at kahusayan, kailangang isulat na natin ang atin. Pangarap natin ito. Sa pagpili nyo sa akin, inaako nyo ito. Samahan nyo ako sa pagkamit ng pangarap ng kadakilaan.